Sa nalalabing buwan ng 2025, posibleng 19 na bagyo pa ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Gaano ba ito kalalakas? Posible bang mayroong maging super typhoon? Yung mata ng bagyo. At anong paghahanda ang dapat nating gawin? Sa buwan ng Hulyo ay may 2 bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang bagyong Bising ay naabot ang kategoryang typhoon. Hindi man direktang tumawid sa Pilipinas, subalit nadaplisan naman ang hilagang kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Pero ilan nga ba ang mga bagyong posibleng mabuo o pumasok sa PAR? For the rest of the year, inaasahan natin, posible tayong makamonitor ng mula 11 hanggang 19 na bagyo dito sa ating bansa. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, sa mga huling buwan ng taon, mas magiging malakas ang mga bagyo at posible pa ngang umabot sa super typhoon category. As a matter of fact po, base sa ating mga records, karaniwan yung second half of every year, that is July to December, nandyan yung mga bagyong tumatama sa ating bansa. At yung last quarter naman, yung mula October, November, December, karaniwan mas malalakas ang bagyo na posible nating maranasan kumpara sa natitirang bahagi nga ng taon o yung mga naunang buwan ng kasalukuyang taon. Paalala din ng PAGASA na ang pagtataas ng mga wind signal sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo ay pagbibigay ng panahon para makapaghanda ang mga residente. Karaniwan ang mga kababayan natin, kapag nagtaas tayo ng warning signal number 1 at maaraw pa, ang nagiging reaction nila ay mukhang mali ang forecast kasi maaraw pa. Pwede pa tayong maglaba, makapagpatuyo ng damit, so on and so forth. Pero para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ang pagbibigay po natin ng warning ay habang malayo pa yung magiging actual na epekto. For example, ang wind signal number 1, may tinatawag itong lead time. Ibig sabihin, sa loob ng 36 hours, saka pa lang natin mararamdaman yung posibleng epekto. Unless yung bagyo ay nabuo sa mga low pressure na malapit na sa kalupaan ng ating bansa. Pero kung malayo pa sa kalupaan ng ating bansa, the moment na nag-issue tayo ng wind signal number 1 for the first time, ibig sabihin nito, posibleng na in the 36-hour period, ay hindi pa natin agad-agad maramdaman yung epekto. Which is good kasi meron pa tayong 36 hours para maghanda sa posibleng epekto nito. So habang lumalapit yung bagyo, yung lead time po natin, lumiliit, yung wind signal natin posibleng tumaas. So hopefully, bago dumating sa inyo, maramdaman nyo yung pinakamalakas na epekto ng bagyo ay napaghandaan na po natin dahil bago pa man dito dumating, halos wala pang epekto pero ina-anticipate natin ay nagbigay na tayo ng maagang abiso para paghandaan nga itong paparating na bagyo. Nilinaw ng PAGASA na hindi lamang ang pagdating ng bagyo ang dapat na mapaghandaan kundi maging ang mga pag-ulan na dala ng ibang weather system gaya ng habagat at thunderstorms. Dapat din anilang ikonsidera ang mga development o pagbabago na ginagawa sa mga lugar. For example, sa isang lugar na may malawak pang kabukiran, marami pang punong kahoy, kapag umulan po doon, say for example, 100 mm, meron pa pong mga sisip-sip ng tubig baha. Meron pang dadaluyan ng tubig kung may mga open na waterways, mga ilog, doon sa lugar na yon. Pero once pumasok na yung tinatawag natin na urbanization, puputulin natin ang puno, yung mga bukid, tatambakan natin ng lupa, yung mga natural waterways, ma-alter, magkakaroon tayo ng kanal at magkakaroon ng mga sementadong lugar. So, nababago yung pagkilos ng mga tubig ulan kumpara sa previous situation at nagkakaroon ito na epekto doon sa lokalidad. Maaring ang sasabihin na nung unang panahon hindi tayo agad binaba, bakit ngayon saglit lamang ay umulan na? So tingnan din natin yung nangyayaring development sa ating mga kapaligiran, hindi lamang po yung mga nagbabagong panahon, kundi pati nagbabagong anyo ng ating paligid. Well, kasi may mga tinatawag tayong low-lying areas. Kumbaga yung likas na talagang mas mababa ang level ng kalupaan kumpara sa, let's say for example, Quezon City. Mas mataas ang kalupaan nito kumpara naman sa mga ilang bahagi ng Camanaba area na kahit walang bagyo, basta nagkaroon ng high tide, ay may mga lugar na nakakaranas talaga ng mga pagbaha. So dapat aware po tayo dyan, aware din ng ating mga local government at kung maagawa tayo ng mga proyekto para maiwasan mga ganitong senaryo, yung mga pagbaha kahit na nagkaroon lang ng high tide or walang mga pag-ulan or malalaking weather system na nagpapaulan, ay dapat gawin na po natin ng mas maaga hanggat hindi pa kasagsagan ng bagyuhan dito sa ating bansa. Mahalaga ang tamang impormasyon para malaman
ang magiging lagay ng panahon. Kaya naman kailangan ay maging mapanuri sa mga panonoorin o pakikinggang balita kaugnay dito. Paalala rin po pala sa mga kababayan natin, basta may na-monitor tayong bagyo at nagpalabas po tayo ng tinatawag nating Tropical Cyclone Bulletin, ay kailangan po bigyan natin ng agarang atensyon at sundin natin yung magiging payo ng ating mga local government officials regarding sa paghahanda sa mga bagyong mamomonitor at posibleng makaapekto sa inyong lokalidad sa mga darating na araw. Well, unang-una nasa panahon na po tayo ng tag-ulan at panahon na kung saan magiging madalas ang mga bagyo na posibleng direktang makaapekto sa ating bansa. Ang pinakamahalaga po nating tool para maiwasan yung mga posibleng sakuna or hazards na dala nito ay yung kaalaman natin sa pinaka-latest information about the weather, lalong-lalo pag may binabantayan tayong bagyo. Pangalawa, dapat yung impormasyon manggagaling lamang sa otorisadong mga organization. Ang Pag-asa po ang official National Meteorological and Hydrological Services provider sa ating bansa. Lahat po ng official weather forecast sa Pag-asa po nanggagaling, kaya mangyari po if talagang isa sa mga layo ninyo ay mag-share ng mga mahalagang impormasyon sa inyong social media account in terms of weather and climate, mangyari naman po share ang aming official information, lalong-lalo na kung may bagyo. At pangatlo, syempre, nandyan dapat yung pakipag-cooperate natin sa ating mga local government official in terms of paghahanda sa mga posibleng bagyo na maapekto sa ating lokalidad. Ano pa ba ang mga dapat ihanda kapag may paparating na bagyo? Kung alam natin may paparating na bagyo, bago dumating ang bagyo, dapat maghanda tayo ng mga bagay-bagay, basic necessities. For example, pagkain, inumin, and then even yung i-charge natin ating mga mobile devices, yung ating mga portable radio, dahil yung mga balita po pag may panahon ng bagyo ay napakalaking bagay para maging updated tayo. And also yung mga dokumento na nagpapatunay ng ating mga identification, dapat nakatago rin po yan. And yun nga, makipag-cooperate sa inyong local government. For example, nagkaroon ng announcement na ganitong paghahanda dapat natin gawin, dapat sundin po natin at makipag-cooperate po tayo ng maayos. Kapag kasagsagan naman ng bagyo, manatili sa loob ng bahay dahil nga nagawa niyo yung unang step, yung paghahanda bago dumating yung bagyo. Hopefully, during the kasagsagan ng bagyo sa inyong lugar ay nakapag-store po tayo ng enough supplies hanggang sa matapos yung epekto nito sa ating lugar. Continuous monitoring sa latest information sa bagyo at yun nga, kung iwasan din natin na lumabas ng bahay kapag kasagsagan po ng bagyo kung hindi naman kinakailangan talaga. And then of course, after ng bagyo, makinig pa rin po tayo sa latest information regarding the status. Tingnan din po natin anong ba'y naganap sa ating paligid. Alamin po natin yung mga lugar na safe at hindi safe puntahan, lalong-lalo kung may mga nagtumbang poste ng kuryente, puno, or may mga nakaharang pang debris sa ating mga lansangan para at mahirapan na makapasok yung mga rescue and relief operation ng ating mga local government. Kung gusto nyo pa pong mapanood ang iba't ibang videos at episode ng Lifesaver, maaari po kayong mag-follow, mag-subscribe at huwag nyo na rin kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. Kung gusto nyo naman pong magpaturo ng personal, pwede po kayong mag-send ng message sa UNTV News and Rescue, sa Lifesaver at sa Tulong Muna Bago Balita Facebook page. Magandang araw po mga Lifesaver. Nandito po tayo ngayon sa Pag-asa Weather Forecasting Center. At isa po sa pupuntahan natin or aalamin natin, ito pong isang unit ng Pag-asa na tinatawag na calibration instrument. At kasama po natin si Sir Willie Tuason, ang manager po ng unit na ito. At isa lamang sa kanyang hinahandle ay itong tinatawag na wind tunnel. So alamin natin kay Sir Willie, ano ba yung pinaggagamitan nito at para saan po siya. So good morning po Sir Willie. I'm Benedict po from Lifesaver. So ito pong wind tunnel, ano po ito at saan po natin siya ginagamit? Bali ang wind tunnel natin, siya yung isa sa mga ginagamit ng Pag-asa bilang pang-testing ng mga instrumento. Number one, yung siyempre yung wind sensor natin. So ang wind sensor, siya yung nagme-measure ng mga hangin natin sa field, ano? Hindi lang dito sa Science Garden, kundi sa buong Pilipinas na may mga Pag-asa stations. Ang gamit ng wind tunnel ay para ma-testing yung accuracy. So accuracy ng ating mga instrumento. Bago siya isalang sa field, kailangan siya ma-calibrate. So tinatawag na calibration. Pagka nagkaroon tayo ng calibration, matitingnan natin makikita natin yung instrumento kung meron siyang diferensya ang malaki. Kung accurate pa ba siya, kung gumagana pa siya ng tama, ayon dun sa reference standard natin. Yung mga private companies na gumagamit ng wind sensors,
So, nagpapatest din sila dito para ma-check yung accuracy ng mga instrumento nila. Sir, yung mga ginagamit ng mga wind sensor, tama po ba yung sa mga bagyo or yung sa mga hangin talaga na malalakas, yun ang mas talagang nagiging gamit niya? Oo, yun ang main ano niya, purpose niya kasi tuwing may bagyo, wala tayong ibang magiging datos kundi yung wind sensor. Isa siya sa pinaka-importante sa pagdating sa pagme-measure ng mga weather parameters. Kung wala tayong data ng wind sensor, so hindi natin malalaman kung ano ba yung mga tumama dito sa istasyon natin. Hindi lang naman yung mga bagyo, kundi yung pang-araw-araw na hangin. So yan, mini-measure yan ng Pag-asa. Dito sa wind tunnel natin, mararamdaman natin kung ano yung hangin doon sa loob ng, pag sinabi natin signal number 1, so may range siya. Signal number 2, may range siya. So, ang wind tunnel natin, kaya niyang mag-simulate. So, gayahin yung hangin na kailangan natin. Ang wind tunnel natin ay nakakapag-produce ng hanggang 100 meters per second or 360 kilometers per hour. So, kaya niyang i-produce yun. Parang ano na po yun, sir? Parang nasa signal number 5 na ba yun? Number 5 na yun, oo. Category 5. Nung araw kasi, wind tunnel natin, mga nasa 60 lang. So, after Yolanda, doon lumabas yung ano natin. Kinakailangan natin na mas malalakas na kapasidad ng wind tunnel para matest yung malalakas na wind sensors natin. Ayan, kung nalalabas ka ng building, tsaka maulan. Opo, hindi ka nakakatayo ng maayos. Bali, kailangan ka ng umabang yan eh. Oo. Signal number 3. Yung pwede. Lakas. Hindi ka nakakatayo. Ramdam mo na yung lakas. Oo, pababa tayo. Galing tayong signal number 3. Number 2. Number 2 na. Yung number 2 medyo ano din eh. Diba? Malakas ako yung number 2 eh. Lakas na rin eh. Yung number 3 talagang Talaga malakas. lalo na yung number 4, number 5. Di ba kung... Palagay ko kahit nakadapa ka puro, niliparin ka na. Sobrang lakas. Is na-experience na yung pakiramdam. Kasi syempre pag may bagyo, hindi ka naman lumalabas ng yung talagang kasagsagan. Oo, yung, di ba, yung sa TV, yung kay Yolanda. Talagang... Yung malabas pa sila. At least ito, ma-experience din yung kung may kasabay lang na kahit na maliit na kahoy, tumama sa'yo. Ay, opo, delikado. Sir Willie, yung pong di ba may mga warning signal tayo? So ano po ba yung mga information na pwede nating ibigay sa mga kababayan natin regarding sa mga signal warning natin pagdating sa bagyo? Siguro i-simplify na natin kanina yung naramdaman natin. Pag yung sa signal number 1, ito yung parang nararamdaman natin doon sa tabing dagat na, sa coast. Pag may lakas yung hangin, so natatangay yung mga payong siguro, mga ganon. So, number 1. Pero hindi natin pwede sabihin hindi delikado eh, pero malakas pa rin. Tapos pumunta tayo doon kanina sa signal number 2. So, anong hangin yun? Nasa 100 something na yun, So, kung nagmumotor tayo, mabilis na rin sa motor yun. Opo. Yung puno ng saging siguro, gagalaw-galaw na yan eh. So, yung mga medyo mahihina, pwede na rin mabuhay. Pwede na mabuhay. Oo, tapos tayo, siguro nakakaano pa tayo doon. Kaya pa natin, signal number 2. Pero may bugso kasi tayong sinasama. May hampas na mararamdaman. Oo, kasi hindi lang naman yun ang sustained wind ang mararamdaman natin. Meron tayong tinatawag na gustiness, yung bugso. Kanina, yung pinaka-maximum doon sa loob, mga 144 kilometers per hour. Medyo kinabahan na po tayo. Doon sa 140. Maingay na, may pressure na. Sinubukan natin gumit na doon sa pero talagang tinatangay tayo. Yun, hindi na tayo pwedeng lumabas noon. Kahit malakas yung katawan mo siguro, pagkapang ka na lang, tatakbo. So kung inabot ka doon sa gitna ng maghanap ka na ng medyo matibay-tibay na na struktura.
Kasi talagang kailangan mong nang gumapang eh. Tsaka hindi lang yun sir, no? Yung halimbawa, yung mga fallen debris or yung mga flying debris. Yun, yung mga puno, ng mga yero, doon minsan mga kahoy lang na tumutusok sa puno, ganun ka. Kahit maliliit lang naman, yun, bato. Delikado na yun. Tapos, yun nga, may number 4, number 5 pa. Thank you po Sir Willie sa pagpa-unlock sa amin, matry ito. Salamat din po. Thank you po. At napapakilala namin yung mga instrumento namin. Okay, maraming salamat po at ingat po tayo. Lahat tayo ay may kani-kaniyang pagtawag sa mga tungkuling ating ginagampanan sa ating kapwa-tao. Panoorin natin ang Lifesaver Stories. Ako po si Iris Chin Munares, registered nurse by profession, team leader and operations officers ng Team NCR Central Quezon City. Galing po ako ng abroad, Europe and Middle East particular po, for 5 years. Noong 2010, nag-launch ng Tulong Muna Bago Balita ang UNTV. Namatay naman yung tao, di parang ikaw na rin ang katulong na pumatay doon. Samantalang may magagawa tayong tulong, bakit hindi natin tulungan muna sila para mailabas doon sa kanilang kinaroroon ng kagipitan? Hindi na baling maiskupan nyo kami sa pagbibigay ng balita sa mga tao. At least may maisasalba namang buhay ng isang nangangailangan ng tulong. Tulong muna bago balita! Yung panahon kasi na yon, nasa abroad ako, naengganyo ako, natuwa ako kasi meron ng ganun. Sa kabila ng pagbabalita, tumutulong po, merong rescuer ang UNTV. Sabi ko, pagka uwi ko dito sa Pilipinas, kung loloobin ng Diyos, gusto kong sumali. Dahil hindi lang yung pagbabalita ang ginagawa nila. Tinutulungan muna nila yung naaksidente bago nila ibalita, which is na napaka-unique po. Pag uwi ko ng Pilipinas, naghanap ako ng pwedeng ma-incline din yung profession ko as a nurse po. Nung pag-uwi ko ng Pilipinas, year 2015, nag-launch sa Quezon City ng Tulong Muna Bago Balita na training. Agad ako na sumali, nagpalista, tas nag-training po ako ng 3 araw. Sa awa at tulong ng Diyos, nagustuhan ko siya kasi ibang-iba yung way na pagtuturo po nila doon sa naging profession ko, which is yung sa nurse po. Iba po kasi yung mga training na may trauma ka kaysa doon sa medical. Halimbawa nalaman po sa ospital kasi lahat ng kailangan mo nandoon. Pero sa rescue po, kailangan maging resourceful. At kung ano lang po ang meron bilang rescuer, yun po ang dapat mong gawin. Natuwa naman po ako doon dahil isang magandang profession po ito bilang rescuer na napaka-unique po niya. Nakikita ko na hindi ka lang tumutulong sa kapwa, nagkakaroon ka pa ng fulfillment sa sarili mo at sa grupo ninyo na nakatulong kayo sa kapwa at nagkaroon kayo ng tatak na gawang mabuti para sa lahat. Malaking pagkakaiba po yung pagiging nurse mo sa ospital at yung pagiging rescuer mo. Sa ospital po, talagang fully equipped ka nandun na lahat at may doktor po na kasama, may ibang medical staff na kasama. Pero sa UNTV News and Rescue, kayo lang ikaw lang yung gagawa, yung pagsi-CPR mo, ano po yun talagang ikaw lang dapat yun, dapat maalam ka. Kasi malaking tulong po yung nagawa ng rescue po sa akin dahil yung kahit pwede mo magawa sa bahay yun yung naituro ng UNTV News and Rescue. Meron nga din po na may mga training din po sila sa water rescue. Wala po yun sa medical field. Kailangan mo pang pag-aralan yun. Pero dito po sa UNTV News and Rescue, malaking tulong po siya at dagdag kaalaman po. Meron po siya na para sa amin. May mga pagkakataon po na nai-apply ko kasi yung splinting, yung bandaging,
Pagka nagkaroon ng aksidente sa bahay, malaking tulong po yun eh. Nai-apply ko yung natutunan ko po sa UNTV News and Rescue. Ang aking tatay po ay stroke survivor. Kailangan in-monitor po namin talaga siya. May mga tendency na inaatake siya. Yung UNTV News and Rescue ay may mga tinuro po. Pang first aid para po sa mga ganon. Yung first experience ko po as rescuer, talagang nagulat ako. Kasi syempre iba yung senaryo po sa rescuer sa ospital. Nung unang sabak po namin sa pagiging rescuer, syempre sa kalsada po yun. Limited yung yung resources mo, limited yung access mo. Kung ano lang yung na-train sa'yo, yun lang naman ang dapat mong sanang gawin. Yung una, talagang hindi ako makagalaw. Although na-training po sa amin, hindi ko alam ang unang gagawin ko. Pero nagkaroon ako ng pagkakataon na dapat gawin ko to kasi naturo to sa amin. Talagang nagamit ko siya sa awa at tulong ng Diyos. Yung pagiging rescuer mo, pag-first aid mo sa patient, pag-i-interview mo sa patient, pag-coordinate mo sa mga pulis, kung meron man po, sa mga doktor sa ospital, pag dinala mo yung patient doon. So malaking tulong po yun, malaking bagay yun na hindi ko nagawa sa pagiging nurse ko. Kasi pagka sa nurse ka naman, hindi mo naman kailangan kausapin yung pulis. Yung doktor lang, doon ka lang nakikipag-coordinate. Pero yung pagiging rescuer mo po, marami kang kakausapin, marami kang dapat intindihin at obligasyon mo bilang rescuer, mapa-member po o mapa-team leader na dapat priority first yung patient. Ang pinaka-unforgettable experience ko sa pagiging rescuer sa UNTV, nung year 2018, meron po kasing repaso ang UNTV at isa po kami sa na-deploy po doon. Sa totoo lang po, mahirap po talaga ang pagsabayin yung paghahanap buhay bilang isang nurse at pagiging rescuer. Kasi pag umaga, ako po ay nurse. Kailangan alert ka, kailangan gising ka kasi may mga ini-handle po akong patient. Mahirap po sa part ko na lagi kang gising kasi you need to be fit and alert. Every minute, every hour, po pwede kasi kayong magkaroon ng pasyente bilang rescuer. Kaya yan po ang aking motivation to stay fit and alert. Kasi masarap tumulong sa kapwa, lalo na po sa nag-aagaw buhay. Masarap sa pakiramdam na makatulong ka sa kapwa. Kasi alam namin sa panahon na iyon, kung walang rescuer na dumating, maaaring mapahamak ang pasyente. Kaya isang napakasarap sa pakiramdam na makabahagi ka at maging isang lifesaver. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver na magagamit natin upang tayo ay maging ligtas, lalo na po ngayong panahon na ng pagpasok ng mga bagyo sa ating bansa. At sana po sa susunod na linggo, samahan niyo uli kaming matuto ng iba't ibang first aid at disaster preparedness. Dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po sa inyo lahat.